I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe! It's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos Loyalist supporters and Filipinos. Ayan. Kilala nyo naman siguro itong taong ito, di ba mga kababayan? Batikang direktor ito. Sa Marcos administration, mga kababayan, lagi nating sinasabi, ang Pangulo ay talagang the best mamuno sapagkat hindi po niya napababayaan ang lahat ng mga industriya sa Pilipinas or anong klaseng sektor sa Pilipinas o anong klaseng status sa buhay. Tulad ng mga maralita, nandyan po ang AX Tupad, no? Ang daming magaganang programa lalo na sa mga magsasaka. Ngayon, pagdating sa showbiz industry, hindi po nakakalimot ang Pangulo. Actually, for the first time, no? Maraming mga Pangulo na nagdaan, pero lagi kong sinasabi, tanging bukod lang talaga si Pangulong Marcos Jr. Siyempre sa pangunguna ni First Lady Lisa Marcos. Ayan. Ano ba ang natulong ng ating Marcos administration, ang Pangulo, ang First Lady? Ito po, may sinasabi po dito si Direk Joey Reyes. Sabi dito mga kababayan, this is first time, sabi niya. Basahin natin ang buo Hindi ko na nahanap yung video Sabi dito guys sa balita, no? Balita ang source natin. Sabi ng balita mga kababayan, first time ito. Pinuri ng chairman ng Film Development Council of the Philippines, which is ang FDCP, na si Direk Jose Javier Reyes, ang pamahalaan, lalo na si First Lady Lisa Aranita Marcos, dahil sa kauna-unahang pagkakataon daw, bumili ang pamahalaan ng restoration machine para ma-restore at panatilihin ang mga lumang Pilipino movie na maituturing na klasiko. Di kayo naloka. Saan kayo makakita ng ganyan? Diba? Tingnan nyo. Talagang ang Pangulo, hands-on talaga. No? Pagdating sa, sa mamamayang Pilipino, anumang klaseng industriya, anong klaseng sektor, anuman ang klaseng level ng pamumuhay ng isang Pilipino, nandoon lagi yung kanyang tulong baga. Nasabi ko po yan, tulad ng mga maralita, nandyan ang AX Tupad, lahat kailangan ng mga magsasaka, nandyan tulong lagi ang kanyang kumbaga hinaharap, no? Kumbaga binibigyan niya yung tulong, tulad ng OFW, tulad po ng mga magsasakang onion, mayroon na silang storage room, ang dami sa totoo lang guys, mga pabahay, ayan, lahat, no? Yan na naman sa showbiz, di kayo naloka. Hindi lang 100,000 yan guys, milyon yan. Ayan sabi po ng balita. Ano sabi ni Director Jose Javier Reyes guys? Siya kasi ang itinalagang Film Development Council of the Philippines, FDCP chairman. Ayan. Sabi po dito, huwag ninyong akalain walang ginagawa ang gobyerno sa pag-a-uplift ng pelikulang Pilipino. Bakit? May sabihin ako sa inyo. For the first time, itong pamahalang ito nagbigay ng pera para makabili ng restoration machine. Para dito ma-restore ang mga Filipino movies. Wala pang gumagawa nito. You see? Tingnan nyo. Isang director ito guys. Well, correct me if I'm wrong. Si Direk Javier Reyes, Jose Javier Reyes. Ano to guys actually parang hindi siya makamarcos. Sa totoo lang, parang hindi siya talaga makamarcos. Pero tingnan nyo. Tingnan nyo. Ganun dapat. Kumbaga si PBBM kasi, parang nasunod niya yung kung anong sinabi sa Biblia Mahal mo ang kaaway mo nang higit sa sarili mo. Totoo yan guys kasi, ang Diyos pag nakita niyang ganyan, pag nasunod mo yan, wow, more blessing yan guys. At tiyak, ang dating tumutulig sa sayo, parang magiging maamong tupa yan. Dahil ipinakita mo ang kabaitan mo. Diba? Tulad ni PBBM, wala siyang political career.
Hindi siya palaaway, hindi niya inaaway ang mga dilawan, hindi niya inaaway ang mga DDS, pero sila ang nang-aaway kay PBBM. Alam po natin yan. O, yan ang sinabi ni Direk Jose Javier Reyes. Hinggil sa pagbili ng pamahalaan ng restoration machine para sa pelikulang Pilipino, April 6, 2025. Hindi ko alam itong restoration nito, guys, no? Siguro yung makabagong machine na para diyan. Di ba? Para kompleto detalyado, basahin ko nga ito ng buo. Sabi ni Direk dito, wala pang gumagawa nito. PDCP chair, pinuring gobyerno bumili ng restoration machine. Ay wow, hindi natin alam kung magkano ito, guys, pero nasa milyon-milyon ito, ha? Tuloy, basahin natin. Sabi ko sa inyo, guys, si PBBM lang talaga ang may malasakit. Anong klaseng sektor ang mayroon sa atin? Lahat yan natutugunan niya. Basta sa kapakanan ng mamamayang Pilipino, walang problema sa kanya. Wala pang gumagawa nito. Sabi ng PDCP chair, pinuring gobyerno bumili ng restoration machine. Ay wow, mahal ito mga kababayan, First time ito. Pinuri ng chairman ng Film Development Council of the Philippines, which is ang PDCP, na si Direk Jose Javier Reyes ng pamahalaan, lalo na si First Lady Liza Aranita Marcos. Dahil sa kauna-unang pagkakataon daw, bumili ng pamahalaan ng restoration machine para ma-restore ang pananatilihin ang mga lumang Filipino movie na maituturing na klasiko. Nga naman, maganda itong machine, guys, Ay wow, parang filter, ganun. Di ba, bes? Sa panayam kay Reyes sa programa ng Billionaire News Channel na At the Forefront ni Atty. Karen Jimeno, hayagang sinabi ng PDCP chairman na huwag daw isipin ng mga tao na walang ginagawa ang gobyerno pagdating sa film industry. Tama? Dahil first time daw na nangyari ang pagbili ng restoration machine at naisakatuparan lang daw ito sa panahon ni PBBM. Mr. President, ikaw na talaga. Dapat sa'yo magiging Prime Minister talaga Kaya nga love na love ko itong Pangulo na ito super bait. Yan ang totoong ama ng bayan. Parang mga anak niya lang ba? 'Di ba? Pag mayroong hiniling, as long as kaya ng bulsa, ay bibilhin talaga. Ayan, katulad yan, no? Huwag ninyong akalaing walang ginawa ang gobyerno, okay? Sa pag-a-uplift na sa pelikulang Pilipino, bakit may sasabihin ako sa inyo? For the first time, itong pamalaang ito nagbigay ng pera para makabili ng restoration machine, okay. Para dito ma-restore ang mga Filipino movies, paliwanag ni Reyes. Tuloy, wala pang gumagawa nito. Yung iba puro abla-abla. Ibig sabihin dada ng dada, wala naman nagawa. Hindi naman natutupad ang kanilang mga pangako. Ibig sabihin na pako. Ay! Ano sabi niya? Wala pang gumagawa nito. Yung iba puro abla-abla. Pero ang gusto ko ngayon, lalong-lalo na sa ginagawa ni First Lady Liza Aranita Marcos. Listen, mga dilis. Is she putting her money where her mouth is? Okay. And she wants action. Dagdag pa niya. Ayan na maganda. Abogado kasi. Alam mo naman, guys, pag sinasabi, dapat with action. Hindi yung puro salita, wala naman sa gawa. Pangit yun. Pag may salita, dapat may gawa. Ay! Di ba, mga bebes? Nakiusap din si Reyes na pagbigyan naman ang pelikulang Pilipino bago matahin. Ayan. Guys, huwag kayong ganyan. Kumbaga, yung mga classic movie natin, ay mga treasure din na yan 'Di ba? Huwag matahin. Sus nako. Ako mula na akong nagiging teenager, guys, siyempre naging paborito ko mga pelikulang Pilipino, lalo na yan yung mga komedyante ni Dolphy, lahat-lahat. Dami. Marami, guys, as in marami, no? Yung mga aswang. Mahilig ako sa mga horror movie, 'di ba? Siyempre, matatanda ang present sa naganap na Manila International Film Festival, MILF, na hindi po yung mga Moro National, ito, guys, hindi mga Muslim ito. Hindi, guys, ulitin natin nga, ang gulo. Matatanda ang present
sa naganap ng Manila International Film Festival, which is ang MILF, hindi yung muro, ano guys, Labor Front. MILF, hindi po yun. Hindi po Muslim ito. Ano to guys, Manila International Film Festival to. MIFF, ika nga. Goy. Noong Pebrero, si First Lady Lisa na dinaluhan ng mga sikat na artista ng bansa na ginanap sa Los Angeles, California. Oo, yung nagpunta siya. Tapos yung mga palabas ng mga dilis na kulong daw sa US. Di kayo naloka. Oo nga. Ang mga loko-loko din ano. Huwag niyo akalain na walang ginagawa ang gobyerno, okay, sa pag-a-uplift ng pelikulang Pilipino, okay? May sabihin ako sa inyo, for the first time, itong pamahalaang ito, nagbigay ng pera para bumili ng restoration machine. Okay, para dito ma-restore ang mga Filipino movies. Wala pang gumagawa nito. Yung iba puro abla. Pero ang gusto ko ngayon, lalo-lalo na sa ginagawa ng First Lady, is she's putting her money where her mouth is. Okay, and she wants action. And this just aligns with the way I do things, you know. I don't want to promise if I cannot deliver. And that pinapangako ko na higit lang sa pangako ko, pagbigyan nyo naman ang pelikulang Pilipino. Bago nyo matahin, alamin ninyo, okay? Kung meron mang kumakalaban sa atin, kung meron mang humahatak pababa sa Pilipino, ang nakakalungkot ay ang kapwa Pilipino. Kasi kung hindi tayo maniniwala kung ano tayo, sino pa maniniwala sa atin? Guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye, and baboos. God bless Philippines.